Kilat News Updates. Mga balita ngayon, tumaob na Ro-Ro vessel sa Basilan, 15 patay, 360 na pasahero na iligtas, rescue operations nagpapatuloy. 23 dating rebelde sa Zamboanga, Sibugay, isinailalim sa amnesty program, binigyan ng Safe Conduct Pass. Immigration Detention Facility Warden at ilang opisyal nagbitiw sa pwesto kasunod ng revelasyon ng Russian vlogger. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumaob ang passenger cargo vessel MV Tricia Kirsten 3 ng Allison Shipping Lines bandang 1:00 ng madaling araw ng Enero 26, 2026 sa karagatang malapit sa Barangay Balok-Balok, Pilas Island, Basilan habang patungong Hulos Sulu mula Zamboanga City. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, sakay ng barko ang 332 na pasahero at 27 na crew at hindi ito overloaded batay sa paunang investigasyon. 8:38 kaninang umaga, hindi bababa sa 316 na pasahero ang nailigtas ayon sa Basilan PDRRMO. 15 pasahero naman ang kumpirmadong nasawi habang higit 4 na po pa ang patuloy na hinahanap. Agad na nag-deploy ang PCG ng rescue assets mula Zamboanga at Basilan. Katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP, provincial at local government units, commercial vessels at mga lokal na residente. Naglatag ang Philippine Red Cross ng welfare desk, first aid station at libreng komunikasyon para sa mga survivor at pamilya. Patuloy ang search and rescue operations habang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Isinailalim sa amnesty program ng gobyerno ang 23 dating kasapi ng armadong grupo matapos pagkalooban ng Safe Conduct Pass noong Enero 23, 2026 sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Pinangunahan ang aktibidad ng 106th Infantry Battalion, katuwang ang National Amnesty Commission at Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o ZSPPO. Dumalo sina Brigadier General Samuel Yunque, Commander ng 102nd Infantry Brigade at Police Colonel Barnard Daniel Dasugo, Provincial Director ng ZSPPO. Layunin ng SCP na tiyakin ang seguridad at malayang paggalaw ng mga dating rebelde habang pinoproseso ang kanilang aplikasyon. Ayon sa militar, bahagi ito ng pinaigting na peace building at reintegration efforts sa rehiyon. Nagbitiw sa pwesto ang 3 opisyal kabilang ang warden ng Bureau of Immigration o BI Detention Facility kasunod ng naging pagbubunyag ng Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky tungkol sa korupsyon sa loob ng nasabing kulungan. Ayon sa Malacanang, tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ng warden at 2 pang opisyal na sangko. Pinag-aaralan na rin ngayon ng BI ang pagbawi ng cellphone privilege sa mga dayuhang nakadetine sa pasilidad. Kamakailan nang isiniwalat ni Zorovetsky ang kanyang umano'y panunuhol sa mga gwardya sa detention facility para makagamit ito ng gadget at makapag-vlog habang nakapihi. Nagbanta rin ito na kanyang ilalantad ang korupsyon, bagay na tinawag ng BI na rage baits lamang ng kontrobersyal na vlogger na napadeport kamakailan matapos arestuhin sa pangaharas sa ilang mga Pilipino. Samantala nitong Sabado nang ni-raid ng mga tauhan ng BI, NCRPO at Bucor ang detention facility sa Taguig at Muntinlupa at nakumpiska ang mga puslit na gadgets, sigarilyo, cash at ilang patali. 3 personnel ang sinibak sa serbisyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.